Sa likod ng kumikinang na anino ng mga naglalakihang gusali ng Maynila, may isang sulok na nagkukubli sa karaniwang buhay. Marahil, kahirapan. Dito lumaki si Athena, sa isang mundo kung saan ang bawat sentimo ay pinaghihirapan at ang bawat pagkain ay isang biyaya. Ang kanyang pangalan, Athena, ay tila isang himig na malambing. Ngunit, ang buhay niya ay puno ng alingaungaw ng pagsubok at pagkabigo. Mula pagkabata, kabisado na niya ang lasa ng kapaitang dala ng kakulangan. Ang lamig ng gabing walang makapitan at ang kirot ng pagmimithi ng hindi makatulad ng iba. Nag-aral siyang mabuti. Pinilit niyang abutin ang mga pangarap na tila lumulutang sa hangin. Nais niyang patunayan sa sarili na ang kanyang pinagmulan ay hindi magiging hadlang sa kanyang kapalaran. Ngunit sa bawat hakbang niya, may tinig na nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. Ang kanyang mga damit, luma ngunit malinis, ay tila bumubulong ng kanyang katayuan. Ang kanyang ngiti, kahit laging taos-puso, ay may bakas ng matagal ng paghihirap. Nangarap siya, oo, ngunit hindi kailanman naghangad ng yaman. Ang tanging asam niya ay kapayapaan, dignidad, at ang kakayahang makaraos ng hindi nakasandal sa sinuman. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang may busilak na puso, naniniwala sa kabutihan ng tao, at patuloy na umaasa para sa isang mas magandang bukas. Dumating si Liam sa buhay niya, tulad ng isang hindi inaasahang bukang liwayway. Isang hindi inaasahang kaganapan na nagpapabago sa takbo ng kanyang mundo. Isang bilyonaryo na may puso ng isang karaniwang tao. Hindi nito nakita ang kanyang pinagmulan, kundi ang kanyang diwa, ang kanyang katatagan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang kakaibang ganda ng kalooban na hindi masusukat ng anumang material na bagay. Sa simula'y nag-aatubili si Athena. Alam niyang malaki ang agwat ng kanilang mundo. Halos imposibleng tawirin. Ngunit ang pagmamahal ni Liam ay dalisay at walang makakapigil dito. Tinanggap niya si Athena ng buong buo, kasama ang lahat ng kanyang pinagdaanan at ang mga sugat ng nakaraan. Mahal ni Liam si Athena at mahal din ni Athena si Liam. Ngunit sa kabila ng lahat ng binigay ni Liam sa kanya, ang seguridad, ang ginhawa, ang pagmamahal, hindi pa rin nawala ang bahagi ni Athena na naghahangad ng sariling kakayahan. Hindi siya kailanman naging uhaw sa kayamanan at ni minsan ay hindi niya ginamit ang koneksyon kay Liam para sa personal na kapakinabangan. Iyon ang dahilan kung bakit sa araw na yon, nagpasya siyang bumili ng regalo para kay Liam. Isang simpleng relo sa sarili niyang ipon. Ito ang paraan niya para ipakita na ang kanyang pagmamahal ay bukod sa kanyang yaman at na kaya niyang magbigay ng galing sa puso, hindi sa pitaka ng kanyang kasintahan. Pumasok si Athena sa Glorieta, ang isa sa pinakamalaking mall sa Makati. Ang bawat tindahan ay sumisigaw ng karangyaan at kagandahan. Naglakad siya patungo sa isang high-end na boutique ng relo, ang Prestige Timepieces, na may bahagyang kaba sa dibdib. Nakadamit siya ng simple, isang puting blusa at maong, kumpara sa mga mamahaling kasuotan ng ibang mga mamimili. Ngunit malinis siya at presentable, at batid niya ang kanyang hangarin. "Good afternoon po, ma'am," bati ng isang sales lady, si Bianca, habang sinusuri si Athena mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay pilit at ang tingin ay mapanuri. "May, mapaglilingkod po ba ako sa inyo?" "Tinitingnan ko lang po sana itong mga relo," sagot ni Athena, bahagyang napakagatlabi. Lumapit siya sa display case kung saan nakalatag ang mga nagliliwanag na orasan.
Bawat isa'y tila isang obra maestra. Ah, ang aming mga premium collections, sabi ni Bianca na may bahagyang pagtaas ng kilay. Mga gawa sa Switzerland, bawat isa'y isang simbolo ng pagka-eksklusibo at pagiging natatangi. Ang mga ito ay hindi lang relo, ma'am. Sila ay pamana. Napansin ni Athena ang isang simpleng disenyo ng pilak. Elegante tingnan, na akma sa panlasa ni Liam. Magkano po kaya itong isa? Tanong niya. Itinuro ang relong nakakuha ng kanyang atensyon. Hinawakan ni Bianca ang kanyang baba. Tiningnan ang relo at pagkatapos ay tiningnan si Athena na may bahid ng pagdududa. Yan ba? 1,000,000 lang naman. Tumigil siya para sa epekto. Pagkatapos ay idinagdag. Hindi ito para sa lahat, mama. Kailangan ng espesyal na panlasa at kakayahan para makatugma sa ganitong klase ng relo. At syempre, ang kakayahang bilhin ito. Ang kanyang mga salita ay tila punyal na tumago sa puso ni Athena. Ramdam ni Athena ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang paghihirap ay tila bumalik at humabol sa kanya. Hindi siya humihingi ng awa, ngunit ang paghamak ay mahirap lunukin. Ah, ganoon po ba? Mahina niyang sambit, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Pasensya na. Maaari po nating ipakita sa inyo ang mga mas abot kayang presyo sa kabilang department. Patuloy ni Bianca na may tono ng pagkaawa na mas masakit pa sa paghamak. Siguro, may mas babagay doon sa budget nyo. Mayroon kaming mga Japanese brands na mas mura, pero na functional pa rin naman. Lumuwag ang pagkakahawak ni Athena sa kanyang shoulder bag. Salamat na lang po pero okay na ako. Sabi niya, unti-unting lumalakad papalayo. Ang boses ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi niya inakala na ganoon kasakit ang husgahan dahil sa kanyang panlabas na anyo. Si Bianca, na nakaramdam ng tagumpay mula sa pagpapahiya, ay bumulong. Ngunit sapat na malakas para marinig ni Athena. Ay nako, ang mga tao talaga. Akala mo makakabili. Tignan mo nga naman, sasayangin lang ang oras namin. Unti-unting lumabo ang paningin ni Athena. Ang pangarap niyang relo para kay Liam ay biglang naging simbolo ng kanyang kakulangan. Pinipigilan niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya dapat umiyak sa publiko. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Naglakad siya ng mabilis patungo sa exit ng tindahan. Gustong lumabas na sa lugar na yon na nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. Athena? Ang pamilyar na tinig ay tila musika sa kanyang tainga. Ngunit sa pagkakataong yon, ito ay halo-halong pagkabigla at kalituhan. Lumingon si Athena at nakita si Liam. Nakatayo sa mismong pasukan ng tindahan. Nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Nakita niya ang namumulang mata ni Athena. Ang pilit nitong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ni Liam ang isang bagay na mali. Alam niyang may nangyaring nagpasakit sa kanyang kasintahan. Lumapit si Liam kay Athena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Anong nangyari, mahal? Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Hinawakan ang braso nito. Bago pa man makasagot si Athena, lumapit si Bianca na nag-aayos ng kanyang sarili at nakangiti ng matamis kay Liam. Ni hindi nito nahalata ang pagmamay-ari sa tinig ni Liam. Nakita lamang niya ang isang gwapo at malamang na mayaman na customer. Good afternoon, sir. Welcome po sa Prestige Timepieces. May paglilingkod po ba ako? Ngiti ni Bianca na tila walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan nila. Ang kasama niyo po ba ay tinitingnan lang ang aming mga display? Hindi po kasi ito angkop sa kanyang style. Nagtaas ng kilay si Liam. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit may isang matalim na ningning na hindi napansin ni Bianca.
Maaari ba akong magtanong, miss? Tanong ni Liam. Ang boses ay mababa, ngunit may otoridad. Nakita kong kausap mo ang kasintahan ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong pinag-usapan nyo? Napawi ang ngiti ni Bianca. Kasintahan nyo po? Gulat niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang tinitingnan si Athena na nakatayo sa tabi ni Liam. Wala po sir. Tinitingnan lang po niya ang aming mga display. Sinabi ko lang po na baka mas gusto niya ang mas abot kayang opsyon sa kabilang department. Talaga ba? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Dahil lang narinig ko, sinasabi mo sa kanya na hindi niya kayang bilhin ang isa sa mga relo nyo at sinasayang niya lang ang oras mo. Namula ang mukha ni Bianca. Hindi po sir, nagkamali lang po siguro ako ng pagkakaintindi o nagkamali lang po siya ng pagkakadinig. Ayoko lang po na matulungan siya sa pagpili ng tama para sa kanya. At anong presyo ng relo na pinag-uusapan nyo? Tanong ni Liam. Hindi pinansin ang pagdadahilan ni Bianca. Inilahad ni Athena ang kanyang braso. Pilit na pinapatigil si Liam. Liam, hayaan mo na. 1,000,000 po, sagot ni Bianca. Nanginginig ang boses. Pero sir, hindi po namin. 1,000,000? Pagputol ni Liam. Tiningnan si Bianca ng diretsyo sa mata. Para sa isang relo? Hindi ba't napakamahal noon para sa isang simpleng orasan? Para bang hindi ito kayang bilhin ng karaniwang tao? Natigilan si Bianca. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Biglang kinuha ni Liam ang kanyang telepono. Nagdial siya ng numero habang kalmado pa rin ang kanyang muka. Mr. Tan, it's Liam Chavez, sabi niya sa telepono. Ang pangalan niya ay tila kulog na dumagundong sa loob ng tindahan. At si Bianca ay unti-unting namutla. Si Liam Chavez, ang bilyonaryong tagapagmana ng Chavez Group of Companies na may-ari ng halos lahat ng malalaking negosyo sa bansa. Regarding the mall you manage? Yes, this one, Glorieta, patuloy ni Liam. Ang bawat salita ay tila bumabagsak na martilyo. I'm currently in prestige timepieces. May problema ako dito na kailangan nating resolbahin agad. Gusto kong bilhin ng tindahang ito. Hindi lang ang tindahan. Narinig kong namamahala ka sa buong Glorieta Mall. Sabihin mo sa akin, magkano ang buong mall? Nagulantang si Bianca. Ang kanyang bibig ay nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumigil siya sa paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang manager, si Mr. Ramos, na nakarinig ng usapan ay mabilis na lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. Sir Liam, is there a problem? Miss Santos, anong nangyayari dito? Tanong ni Mr. Ramos. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Liam si Mr. Ramos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Problema? Walang problema. May bibilhin lang ako. Ibinaling niya ang tingin kay Athena at sa wakas ay ngumiti ng taos-puso. Ang ngiti ay nagpatunaw sa lahat ng kanyang pagkabahala. Anong gusto mong relo, mahal? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Piliin mo ang gusto mo at bilhin lahat ng kulay kung gusto mo. Hindi makapaniwala si Athena sa kanyang narinig. Ang kaganapan ay tila isang panaginip na nakakatakot at nakakapangalabot. Hindi niya inakala na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Namutla si Bianca at unti-unting umalis ang kanyang kulay. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho sa isang iglap. Ang manager na nakarinig ng bawat salita ay tumingin kay Bianca ng may matalim na galit. Miss Santos, sa opisina ko ngayon na. Di mo ba alam kung sino ang kausap mo? At ang kanyang kasintahan?
Bulong ni Mr. Ramos. Ang kanyang boses ay may halos hindi na marinig, ngunit puno ng pagkabigo. Liam, hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Athena. Hinawakan ng kamay niya. Hindi na kailangang umabot sa ganito. Ginawaran siya ni Liam ng isang matamis na ngiti. Kailangan, mahal. Walang sino man ang may karapatang maliitin ka, lalo na sa harapan ko. Ang paghamak sa iyo ay paghamak sa akin. Bilhin man natin ang buong mall, hindi pa rin sapat para bayaran ang sakit na idinulot nila sa puso mo. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap sa telepono, ibinaba ni Liam ang kanyang phone. Tapos na, mahal, sabi niya kay Athena. Ang Glorietta Mall ay sa atin na, at ang Prestige timepieces ay opisyal nang magsasara sa pagtatapos ng araw. Nanatiling tulala si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Ang lahat ng kanyang paghamak, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay bumalik sa kanya ng 10 beses. 1,000,000 relo ay wala kung ikukumpara sa halaga ng dignidad at paggalang na kanyang sinayang. Pinili ni Athena ang relo, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa simple nitong ganda at ang pagmamahal na nakakabit dito. Lumabas sila ng mall, hawak kamay. Ang dating kaba sa dibdib ni Athena ay napalitan ng panatag na kapayapaan. Sa likod ng lahat ng karangyaan at kapangyarihan ni Liam, ang tunay na kayamanan ay ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal na kayang bumili ng buong mundo para lang ipagtanggol ang kanyang pinakamamahal. At para kay Athena, iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Hindi ang mall, hindi ang relo, kundi ang pagmamahal na lumampas sa lahat ng agwat ng lipunan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.